Ako po si Dr. Benigna Manlapas, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga senior citizen. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang labis na pag-upo ang maaaring tunay na dahilan kung bakit nanlalambot ang inyong mga binti, na mas mahina na ang inyong balanse at mas umaasa na kayo sa iba kaysa dati. Maraming nakatatanda sa buong Pilipinas ang tahimik na tinatanggap ang kahinaang ito bilang bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit sa kaibuturan, masakit maramdaman na bumabagal ang iyong katawan, na kailangan mo ng tulong para tumayo mula sa isang upuan o iwasan ang pakikipaglaro sa iyong mga apo dahil takot kang matumba. Ngunit heto ang magandang balita, aking mahal na kaibigan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 5 simpleng ehersisyo na maaari ninyong gawin sa bahay, sa inyong kama, sa tabi ng lababo sa kusina, o kahit habang nanonood ng TV na maaaring magbalik ng lakas, balanse, at kumpiyansa. Hindi ito mga mabibigat na gawain sa gym. Ito ay mga galaw na maingat na pinili upang tumugma sa inyong katawan pagkatapos isang edad 60. Kung sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo ng video na ito, ipinapangako kong may matututunan kayong kapakipakinabang, isang bagay na maaaring magpagaan ng inyong mga umaga at magpabilis ng inyong mga hakbang. Bago tayo magsimula, gusto kong marinig mula sa inyo. Mula sa ang lungsod o probinsya kayo nanonood ng video na ito at anong oras na diyan ngayon? Paki-share po sa comments sa ibaba. Kahit isang maliit na sandali mula sa inyong araw ay malaking bagay na para sa akin. At kung sa tingin ninyo ay nakakatulong ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para hindi ninyo makaligtaan ang iba pang mga payo na ginawa, lalo na para sa mga nakatatandang tulad ninyo. Magsimula na tayo. May isang bagay na tunay na nakakagulat tungkol sa ibabang bahagi ng inyong mga binti na hindi nasasabi sa karamihan ng mga tao pagtuntong nila ng siksinto. Ang inyong mga kalamnan sa binti o calf muscles ay hindi lamang para sa paglalakad. Tinatawag din itong inyong pangalawang puso ng maraming doktor sa Pilipinas at sa ibang bansa. Maaaring parang OA pakinggan, ngunit ito ay lubos na totoo. Ang mga kalamnan na ito ay tumutulong na itulak ang dugo paitaas mula sa inyong mga binti pabalik sa inyong puso. Lalo na kapag matagal kayong nakaupo o nakatayo nang hindi gumagalaw, ang dugo ay may tendensyang maipon malapit sa inyong mga paa. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng pamamaga ng bukong-bukong, panlalambot ng binti, o kahit pagkahilo kapag bigla silang tumatayo. Ngayon, isipin ninyo kung ang mga kalamnan na ito ay humina sa paglipas ng panahon, tulad ng karaniwang nangyayari pagkatapos ng siksi. Bumagal ang sirkulasyon na ito. Ang inyong mga binti ay nakakaramdam ng pagod kahit pagkatapos lang ng maikling paglalakad. Ang inyong mga ugat ay maaaring maging kitang-kita o umbok at maaaring makaramdam kayo ng kakulangan sa enerhiya buong araw. Ngunit narito ang pag-asa. Mayroong isang napakasimpleng galaw na maaaring muling buhayin ang pangalawang puso sa loob ng inyong mga binti nang hindi nangangailangan ng anumang magarbong kagamitan o mamahaling sapatos. Ito ay tinatawag na calf raise. At oo, maaari ninyo itong gawin ngayon habang nakatayo sa inyong kusina o habang nagsisipilyo sa umaga. Ang kailangan ninyo lang ay isang matibay na upuan o mesa para suporta. Tumayo ng tuwid na ang parehong paa ay nakalapat sa sahig
at hawakan ng bahagya ang likod ng upuan. Ngayon, dahan-dahang tumingkayad na parang sinusubukan ninyong sumilip sa pader ng inyong kapitbahay. Manatili sa posisyong iyon ng 2 segundo. Damhin ang paggana ng likod ng inyong mga binti. At pagkatapos ay dahan-dahang ibaba ang inyong mga sakong pabalik sa sahig. Napakahalaga ng salitang dahan-dahan. Dito nagsisimulang mabuo ang tunay na lakas. Habang ginagawa ninyo ito, alalahanin ang inyong paghinga. Huminga palabas habang tumataas. Huminga paloob habang bumababa. Pinapanatili nitong maayos ang daloy ng oxygen sa inyong dugo at pinapakalma ang inyong katawan habang nag-eehersisyo. Maaari kayong magsimula sa semi-dahan-dahang pag-uulit at unti-unting dagdagan habang lumalakas kayo. Ngunit huwag itong madaliin. Mas mabuti ang 5 na ginawa ng may buong kamalayan kaysa sa 15 na ginawang mabilis at walang ingat. Kung hindi kayo makatayo ng matagal o may problema sa inyong mga tuhod, walang problema. Maaari ninyo itong gawin habang nakaupo sa isang matatag na upuan. Panatilihing nakalapat ang inyong mga paa at dahan-dahang itaas at ibaba ang inyong mga sakong. Makukuha pa rin ninyo ang mga benepisyo ng paggalaw at sirkulasyon nang hindi naglalagay ng bigat sa inyong mga kasukasuan. Ang kagandahan ng galaw na ito ay kung gaano kadali itong isingit sa inyong pang-araw-araw na buhay. Maaari ninyo itong gawin habang naghihintay na kumulo ang kape sa mga commercial sa TV o habang nakikinig sa inyong paboritong programa sa radyo. Tandaan lang ang isang karaniwang pagkakamali, huwag isandal ang buong bigat ng katawan sa upuan. Nandyan lamang iyon para sa balanse, hindi suporta. Hayaan ninyong ang inyong mga binti ang magtrabaho. Sa maraming tahanan sa buong Pilipinas, ang mga nakatatandang nagsimulang gumawa ng calf raises araw-araw ay napansin ang mas magandang balanse, nabawasang pamamaga at kahit na mas mahimbing na tulog sa gabi. Dahil kapag malakas ang inyong pangalawang puso, mas magaan ang pakiramdam ng inyong katawan, mas matatag ang inyong mga hakbang at muling nagtitiwala ang inyong isip sa inyong mga galaw. Hindi lamang ito tungkol sa ehersisyo. Ito ay tungkol sa pagbawi ng inyong kalayaan, isang maliit na pag-angat sa bawat pagkakataon. Kaya, bakit hindi subukan ang deso ngayon din? Mahal na kaibigan, dinala kayo ng inyong mga binti sa napakaraming yugto ng buhay. Karapat-dapat sila sa maliit na regalong ito. Minsan ang sakit sa inyong balakang ay hindi nagmumula sa inyong mga buto o sa inyong gulugod, kundi sa isang bagay na mas simple. Mahinang mga kalamnaan sa puwit o glute muscles. Sa maraming tahanang Pilipino, ang mga nakatatanda ay gumugugol ng maraming oras na nakaupo sa kama, sa mga silyang plastik sa labas, o kahit na nakadekwatro sa sahig habang nagdarasal. At dahan-dahan nang walang anumang babala. Ang mga glute muscles, ang mga nasa inyong balakang at puwit, ay natutulog. May pangalan pa nga ang mga doktor para dito. Tinatawag itong glute amnesia. Ibig sabihin, nagsisimulang kalimutan ng inyong utak na gamitin ang mahahalagang kalamnan na ito dahil hindi ninyo sila sapat na ginagalaw. Ito ang isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit nahihirapan ang mga nakatatanda sa Pilipinas na umakyat ng hagdan, tumayo mula sa kama, o mapanatili ang balanse habang naglalakad. Kapag mahina ang mga glutes, napipilitang magtrabaho ng higit ang balakang at ito ay humahantong sa sakit,
hindi magandang postura, at palaging pakiramdam ng paninigas o pagkapagod. Ngunit narito ang nakapagpapasiglang balita. May isang simpleng galaw na maaaring muling buhayin ang inyong mga glutes at bawasan ang presyon sa inyong likod. Ito ay tinatawag na glute bridge at maaari ninyo itong gawin mismo sa inyong kama. Walang kailangang espesyal na kagamitan upang magsimula humiga ng patag sa isang matatag ngunit komportableng ibabaw. Itiklop ang inyong mga tuhod. Ilagay ang inyong mga paa ng patag sa kama na may pagitan na kasing lapad ng balakang at ipahinga ang inyong mga braso sa tabi. Ngayon, isipin ninyo na sinusubukan ninyong dahan-dahang pisilin ang isang kalamansi sa pagitan ng inyong mga pisngi ng puwit. Habang ginagawa iyon, idiin ang inyong mga sakong pababa at dahan-dahang iangat ang inyong balakang, hindi masyadong mataas, hanggang sa bumuo ang inyong katawan ng isang tuwid na linya mula sa tuhod hanggang balikat. Manatili sa posisyong iyon ng mga 3 segundo, humihinga ng dahan-dahan at mahinahon. Pagkatapos ay dahan-dahang ibaba ang inyong sarili dahil ang pababang bahagi na iyon ang nagpapalakas. Maaaring mukhang simple ang galaw na ito, ngunit tinuturuan nito ang eksaktong mga kalamnan na sumusuporta sa inyo kapag tumatayo, umuupo o bumabangon sa kama. At kung sakaling matumba kayo, ito ang mga kalamnan na tumutulong sa inyo na makabangong muli ng ligtas at may kumpiyansa. Ngayon, kung masyadong mahirap ang pag-angat ng inyong balakang sa simula, walang problema. Maaari kayong humiga lang ng patag at sanaying higpitan ang inyong mga glute muscles habang nakalapat ang inyong balakang sa kama. Kahit ito ay nagbibigay ng kamalayan at nagsisimulang gisingin ang koneksyon sa pagitan ng inyong utak at katawan. Sa paglaon, kapag mas malakas na kayo, maaari ninyong subukan ang mas mahirap na bersyon, ang pag-angat ng inyong balakang, at pagkatapos ay dahan-dahang iangat ang isang paa mula sa kama habang pinapanatili ang posisyon. Ngunit tandaan, hindi kailangan magmadali. Kahit ang paggawa ng 2 set ng 10 glute bridges bawat gabi bago matulog ay maaaring magdulot ng mas magandang balanse, mas kaunting sakit at mas mahimbing na tulog. Sa katunayan, maraming nakatatanda sa buong Pilipinas ang nagsabi na hindi na nila kailangan ng tulong para tumayo mula sa inidoro o umakyat ng hagdan pagkatapos lamang ng ilang linggong tuloy-tuloy na pagsasanay. Dahil kapag gising at malakas ang inyong mga glutes, ang buong katawan ninyo ay nagsisimulang gumalaw ng may kagaanan muli. At higit sa lahat, binibigyan kayo nito ng kalayaan. Ang kalayaan na gumalaw ng walang takot, walang sakit, nang hindi palaging nangangailangan ng kamay ng iba. Kaya, mahal na kaibigan, maglaan ng 3 minuto ngayong gabi. Humiga, huminga ng malalim, at iangat hindi lamang ang inyong balakang, kundi pati na rin ang inyong pag-asa para sa mas magandang lakas at kalayaan. Sa maraming tahanan sa Pilipinas, dahan-dahang napapansin ng mga nakatatanda ang isang tahimik na pagbabago sa paraan ng pagdadala nila sa kanilang katawan. Nagsisimulang kumuba ang likod, ang ulo ay yumuyuko pasulong, at ang dibdib ay parang lumulubog ng bahagya. Mula sa gilid, maaaring magmukha pang ang bumubuo ng hugis ng isang tandang pananong ang inyong katawan. At ang imaheng iyon ay hindi lamang tungkol sa postura. Sinasalamin nito kung paano nagsisimulang magduda ang maraming nakatatanda sa kanilang sariling lakas, kanilang balanse, at maging sa kanilang presensya. Maaari ninyong isipin na ito ay bahagi lang
ng pagtanda. Ngunit sa katotohanan, ang kondisyong ito ay madalas na nagmumula sa isang bagay na maaari nating baguhin. Mahinang mga kalamnan sa itaas na likod. Ito ang mga kalamnan sa pagitan ng inyong mga paypay na tinatawag ding scapular muscles. Kapag malakas ang mga ito, pinapanatili nilang bukas ang inyong dibdib at tuwid ang inyong gulugod. Ngunit kapag humina ang mga ito, nagsisimulang yumuko pasulong ang mga balikat at kailangang pilitin ng leeg na panatilihing tuwid ang inyong ulo. Ang resulta ay higit pa sa isang kuba na postura. Maaari itong humantong sa pananakit ng leeg, tensyon sa balikat, mababaw na paghinga, at kahit na isang pakiramdam ng mababang kumpiyansa habang naglalakad o nakikipag-usap sa mga tao. Sa maraming nakatatanda, ang dahan-dahang pagyukong ito ay lumilikha ng isang pakiramdam ng pagod na ayaw umalis. Ngunit mayroong isang magandang solusyon. Dahan-dahang scapular retraction araw-araw. Isang galaw na napakasimple na maaari ninyong gawin habang nanonood ng TV o naghihintay na lumamig ang inyong kape. Upang magsimula, umupo ng tuwid sa isang matatag na upuan o tumayo na nakadikit ang likod sa pader. Itaas ang parehong braso sa antas ng balikat. Itiklop ang inyong mga siko para ang inyong mga kamay ay nakaturo, pataas na parang referee na sumisinyas ng isang goal. Ngayon, dahan-dahang hilahin ang inyong mga siko paatras na parang sinusubukan ninyong pisilin ang isang kalamansi sa pagitan ng inyong mga paypay. Damhin ang paggana ng mga kalamnan na iyon. Manatili sa posisyong iyon ng 5 segundo. Huminga paloob sa ilong, palabas sa bibig. Pagkatapos ay dahan-dahang mag-relax. Ulitin ito ng 8 hanggang 10 beses, 2 beses sa isang araw. Hindi kayo pagpapawisan, hindi kayo mahihirapan, ngunit ang inyong postura ay magsisimulang magbago sa bawat tahimik na pag-uulit. Sa loob ng ilang linggo, maaari ninyong maramdaman na bumubukas ang inyong dibdib, lumalalim ang inyong paghinga, at mas natural na nakapatong ang inyong ulo sa ibabaw ng inyong mga balikat. Maraming nakatatanda mula Maynila hanggang Davao ang nagsabi na ang isang galaw na ito ay nakatulong na bawasan ang kanilang pananakit sa itaas na likod at ibinalik ang taas noong pakiramdam na mayroon sila noong kanilang kabataan. Isang Ginoo sa Cebu ang nagsabi, nang sinimulan kong gawin ito tuwing commercial break sa balita, unti-unti kong hindi na kinailangan ng pain reliever sa aking leeg. Isang tita naman sa Baguio ang nagsabi, nagsimula kong alalahanin na ituwid ang aking mga balikat kahit habang naghahalo ng sinigang sa kusina. Kung gusto ninyong suriin ang inyong postura, subukang gawin ang ehersisyong ito habang nakatayo at nakasandal sa pader. Ang inyong ulo, balikat, at ibabang likod ay dapat na bahagyang dumampi sa pader. Gagabayan nito ang inyong katawan pabalik sa kung saan ito nararapat, tuwid, bukas, at puno ng buhay. Dahil ang magandang postura ay hindi tungkol sa pagiging mukhang mas bata. Ito ay tungkol sa pakiramdam na mas magaan, paghinga ng mas maluwag, at paggalaw na may tahimik na kumpiyansa kahit sa edad na 70 o 80. Kaya, mahal na nakatatanda, dinala ng inyong likod ang maraming pasanin sa loob ng maraming taon. Ngayon na ang oras para ibigay dito ang suporta at lakas na tunay nitong nararapat. Dumarating ang isang panahon sa buhay kung saan ang ating lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kabigat ang ating kayang buhatin, kundi sa kung gaano kadali tayong makabangon. Mula man ito sa kama,
sa inidoro o mula sa sahig pagkatapos magdasal. Ang mga maliliit na kilos na ito ay nagiging tunay na pagsubok ng kalayaan. Maraming nakatatanda sa buong Pilipinas ang tahimik na nagsisimulang mahirapan sa mga ganitong pang-araw-araw na paggalaw pagkatapos ng 60. Maaaring hindi nila ito sinasabi ng malakas, ngunit naroon ang mga senyales. Pagkapit sa gilid ng kama para makatayo, paghingi ng tulong sa iba para makabangon mula sa sahig, o simpleng pag-iwas sa ilang posisyon dahil takot silang hindi na makabangon muli. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang maliit na pang-araw-araw na gawain ay maaaring ibalik ang lakas na iyon nang hindi pumapasok sa gym, nang hindi gumagastos ng kahit isang sentimo? Ito ay tinatawag na wall push-up at hiko, at isa ito sa mga pinaka-senior friendly na ehersisyo na maaari nating gawin. Simple, ligtas, at napakalakas. Magsimula tayo ng dahan-dahan. Tumayo na may layong isang braso mula sa pader. Mas mabuti kung malapit sa bintana o sa isang lugar kung saan kayo ay kalmado at matatag. Ilagay ang inyong mga palad ng patag sa pader, kasing lapad ng balikat at nasa antas ng dibdib. Ngayon, dahan-dahang itiklop ang inyong mga siko at ilapit ang inyong dibdib sa pader na parang yumuyuko ng may kontrol. Pagkatapos, ay itulak ang inyong sarili pabalik sa panimulang posisyon. Ang galaw na ito ay ginagaya ang kilos ng pagtulak sa inyong sarili para bumangon mula sa kama o sa sahig. Pinapagana nito ang dibdib, balikat, braso at core nang hindi naglalagay ng presyon sa inyong mga tuhod o balakang. Ngunit ang tunay na mahika ay wala sa kilos. Nasa mensahe ito na ipinapadala sa inyong katawan. Sinasabi nito, may lakas pa akong bumangon ng mag-isa. Ngayon, baka iniisip ninyo, hindi ako makakagawa ng marami. Ayos lang iyon. Kahit ang pagsisimula sa 5 pag-uulit na ginawa ng dahan-dahan at may kamalayan ay mas mabuti kaysa sa hindi paggawa ng anuman. Habang lumalakas kayo, maaari ninyong gawing medyo mas mahirap ang ehersisyo. Gumamit ng isang matibay na mesa sa kainan o sa kusina, isang bagay na mas mababa kaysa sa pader, ngunit ligtas pa rin. Sa kalaunan, ang ilang mga senyor ay umuusad pa sa pagtulak mula sa sahig o kama. Ang pinakamahalaga ay ang inyong hininga. Huminga paloob habang papalapit sa pader at huminga palabas habang itinutulak palayo. Ang paghinga na ito ay tumutulong na i-activate ang inyong core at panatilihing nakatuon ang inyong isip. Isang matandang Ginoo mula sa Iloilo ang nagsabi sa akin, ginagawa ko ang aking wall push-ups tuwing umaga pagkatapos kong magsipilyo. Nagbibigay ito sa akin ng enerhiya tulad ng aking kape. At tunay nga, para sa mga nakatatanda sa Pilipinas, ang ehersisyong ito ay hindi lamang nagbibigay ng lakas, kundi pati na rin ng kumpiyansa. Ang tahimik na katiyakan na sinusuportahan pa rin kayo ng inyong katawan. Hindi ninyo kailangang umasa sa iba para tumayo mula sa isang mababang upuan o para umupo mula sa pagkakahiga. At iyan, mahal na kaibigan, ay isang kalayaan na karapat-dapat protektahan. Ngayon ay lumipat tayo sa isa pang makapangyarihan, ngunit madalas na binabaliwalang bahagi ng ating paggalaw, ang kakayahang umikot at lumingon. Maraming nakatatanda ang nagsisimulang iikot ang kanilang buong katawan kapag kailangan nilang tumingin sa likod o abutin ang isang bagay. Bakit? Dahil nawala na sa kanilang gulugod ang banayad na kakayahang umikot.
at nang walang pag-ikot. Kahit ang mga simpleng gawain tulad ng pag-atras mula sa tricycle, pag-abot ng plato sa likod, o pag-ikot habang natutulog ay maaaring maging mahirap. Dito pumapasok ang seated spinal twist, isang maganda at banayad na galaw na tumutulong na panatilihing gumagalaw at walang sakit ang gulugod, lalo na sa gitna at ibabang likod. Ganito ito gawin. Umupo ng tuwid sa isang matatag na upuan na ang mga paa ay nakalapat sa sahig at ang mga tuhod ay nasa 90 degree. Ilagay ang inyong kaliwang kamay sa inyong kanang tuhod. Ngayon, dahan-dahang iikot ang inyong itaas na katawan pakanan habang nililingon ang inyong ulo para tumingin sa inyong kanang balikat. Hindi ninyo kailangang pilitin. Hanggang saan lang ang natural na pakiramdam. Manatili sa posisyon ng 20 na hanggang 20 segundo, humihinga ng malalim. Pagkatapos ay bumalik sa gitna at ulitin sa kabilang panig. Mahalagang hayaan na ang pag-ikot ay magmula sa inyong gitnang likod, hindi sa inyong leeg. Huwag pilitin ang inyong mga mata o ang inyong katawan. Ang kagandahan ng galaw na ito ay nasa kanyang kalambutan. Ibinahagi ito sa akin ni Tita Nena mula sa Cebu. Sinimulan kong gawin ang twist tuwing gabi pagkatapos ng hapunan. Nabawasan ang sakit ng likod ko at hindi na ako naninigas paggising. Para sa mga nakatatanda na may problema sa panunaw, ang twist na ito ay maaari ring makatulong sa pagpapabuti ng paggalaw ng bituka at pagbabawas ng kabag. Sa ating tradisyonal na kaalaman, ang banayad na pag-ikot ay kilala na minamasahe ang mga panloob na organo at sumusuporta sa pagdumi. Kung kumpiyansa kayo, maaari kayong magdagdag ng isang baryasyon. Habang umiikot pa kanan, iunat ang inyong kanang braso sa likod ninyo at ipatong ng bahagya ang inyong mga daliri sa likod ng upuan. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng katatagan at nagdaragdag ng kaunting paginat sa dibdib. Ngunit laging pakinggan ang inyong katawan. Kung isang araw ay maliit na pag-ikot lang ang kaya ninyo, ayos lang iyon. Sa pagiging tuloy-tuloy, ang inyong kakayahan ay uunlad, hakbang-hakbang, araw-araw. Magkasama, ang wall push-ups at spinal twists ay bumubuo ng isang malakas na pares. Ang isa ay nagbibigay sa inyo ng lakas para bumangon. Ang isa ay nagbibigay sa inyo ng kakayahang umangkop para gumalaw ng may kagaanan. At parehong nagbibigay sa inyo ng kalayaan na mamuhay ayon sa inyong sariling mga tuntunin. Hindi ninyo kailangang maghintay na sumakit bago magsimula. Maaari kayong magsimula ngayon kahit saan man kayo naroroon. Dahil, mahal na kaibigan, ang pagtanda sa Pilipinas ay hindi dapat mga hulugan ng paghina. Dapat itong mga hulugan ng pagiging mas matalino, mas malakas, at mas konektado sa inyong katawan kaysa dati. Kaya huminga ng malalim, tumayo sa harap ng pader, umupo ng tuwid sa inyong upuan, at magsimula sa 5 minuto lamang sa isang araw. Hindi para sa iba, kundi para sa inyo, para sa inyong kaginhawaan, para sa inyong kalayaan, at para sa kagalakan ng pamumuhay ng lubusan sa bawat edad. Ang pagbuo ng isang mas malusog na katawan pagkatapos ng isan ay hindi nangangailangan ng malaking pagbabago o mahabang gawain. Ang tunay na kailangan nito ay isang banayad na ritmo, isa na umaagos sa inyong pang-araw-araw na buhay at gumagalang sa inyong enerhiya. Para sa maraming nakatatanda sa Pilipinas, ang pinakamalaking hamon ay hindi ang pagsisimula ng mga ehersisyo. Ito ay ang pagsingit nito sa araw nang hindi nakakaramdam ng pagkabigla. Kaya naman,
ang pinakamahusay na paraan ay hindi ang gawin lahat ng sabay-sabay. Sa halip, hatiin natin ito sa maliliit na sandali ng pag-aalaga na nakakalat sa buong araw. Sa umaga, pagkatapos magsipilyo o bago uminom ng kape, subukang gawin ang calf raises at scapular retractions. Nakakatulong ito na gisingin ang sirkulasyon ng inyong dugo at buksan ang inyong dibdib para sa mas madaling paghinga. Inihahanda nito ang inyong katawan ng dahan-dahan para sa araw na darating. Pagkatapos ng tanghalian, kapag natunawan na ang inyong pagkain, maglaan ng ilang minuto para gawin ang isang seated spinal twist. Nakakatulong ito sa panunaw. Pinapanatiling flexible ang inyong gulugod at pinipigilan ang paninigas mula sa matagal na pag-upo. At sa gabi, bago matulog, humiga sa inyong kama at gumawa ng ilang glute bridges. Pinapakalma nito ang inyong balakang, pinalalakas ang inyong mga balakang, at tinutulungan kayong matulog ng may mas kaunting sakit. Ang bawat galaw ay maaaring tumagal lamang ng 3 hanggang 5 minuto. Hindi kailangang pilitin ang inyong katawan o ang inyong schedule. Tulad ng pag-inom ng tubig sa buong araw, ang mga maliliit na pagsisikap na ito ay nagiging isang bagay na makapangyarihan. Huwag mag-alala kung makaligtaan ninyo ang isang sesyon o makalimot isang araw. Ang pag-unlad ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging tuloy-tuloy. Sa halip na bilangin kung ilang pag-uulit ang magagawa ninyo, tanungin ang inyong sarili ng isang bagay na mas malalim. Mas madali ba akong nakakatayo mula sa aking upuan ngayon? Mas matatag ba ang pakiramdam ko kapag naglalakad ako? Naging mas mahimbing o mas payapa ba ang aking tulog? Ito ang mga tunay na senyales na tumutugon ang inyong katawan, hindi sa pamamagitan ng malakas na pagsigaw, kundi sa tahimik na pagsasabi, "Salamat sa paggalaw ng may pagmamahal." Hindi pa sumusuko ang inyong katawan sa inyo. Nakikinig pa rin ito, handa pa ring tumugon. Kailangan lang nito ang inyong presensya, banayad, mapagpasensya, at regular. Kaya kahit isang ehersisyo lang ang magawa ninyo ngayon, tagumpay na iyon dahil ang paglalakbay tungo sa lakas sa katandaan ay hindi isang karera. Ito ay isang pagbabalik sa inyong sarili, pabalik sa balanse. At bago po tayo magtapos, aking mahal na kaibigan, gusto kong marinig mula sa inyo. Mula sa ang lungsod o probinsya, kayo nanonood ng video na ito, pakitype po sa comments sa ibaba. Kahit isang maliit na sandali mula sa inyong araw ay nagdudulot sa akin ng kagalakan. Ang pinakamahalagang aral na maiiwan ko sa inyo ay ito. Ang pag-aalaga sa ating katawan sa pagtanda ay hindi isang obligasyon, kundi isang pagpapakita ng pasasalamat sa habambuhay na serbisyo nito sa atin. Bawat dahan-dahang pag-unat at paggalaw ay isang paraan ng pagsasabing, "Salamat, katawan ko, sa lahat ng iyong pinagdaanan." At kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video natin ngayon, paki-like, share, at subscribe po sa channel na ito para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na mensahe na ginawa, lalo na para sa mga nakatatandang tulad ninyo. Hanggang sa muli nating pagkikita, hangad ko ang lakas sa inyong mga hakbang, kapayapaan sa inyong paghinga, at ang tahimik na kumpiyansa na ang inyong katawan ay laging nasa panig ninyo.